Kung mapapansin nyo, pag umuulan, laging tinutubig. Hindi natin alam na prone sa accident kasi itong mga ganitong daan. Kailangan natin ayusin dahil may structure dun sa dulo. May stress na ako, hindi ko alam kung kakayanin siya na isang linggo. Hindi nga lang kami masyadong nakagawa kanina dahil medyo lumakas ang ulan. So bumabawi-bawi kami ngayon ng gawa. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ng mga putik tsaka marks ng mga gulong ng sasakyan, lalo na may dumaan kanina na 10-wheeler dump truck. Okay guys, time check. This 12:05 in the morning. Hindi natin alam kung ano oras matatapos to. Hindi pa tayo natutulog. Hindi ako masyado nag-video kahapon dahil sobrang stress ko. Ulan ng ulan, tapos nababakbak yung mga tinatag na lupa. Akala natin pwede na ang walang graba, but this time we will make sure na gagrabahan natin tong buong area. Guys, dito tayo ngayon sa may banda ng Taytay. Nakikita nyo yung kalsada. Ayan. Ayan o. Itatry natin ayusin to. Hindi ko alam ba't ako nandito. Architect nag-aayos ng kalsada. Pero sayang, try natin. May matututunan naman tayo dito eh. Sayang yung opportunity, di ba? Matuto. Maski ako nagulat ako, magkaka-project tayo ng pag-aayos ng kalsada. Hopefully maging successful to. Pipilitin natin matapos ng less than 1 week. So lagi natin kailangan to. Huwag na tayo manghinayang doon sa presyo ng helmet. Para naman din sa kaligtasan to ng mga tao. Although medyo pricey nga siya, 330 na. Pero makakasigurado ka naman dito, heavy duty. Makikita na niya naman dito sa quality na material nitong helmet is talagang alam mo na safe yung tao. Yan. Pili lang tayo ng kulay. So siguro kunin natin to. Okay guys, nakalabas na tayo. Nakabili na tayo ng mga helmet at vest. Kaso di natin alam paano siya bibigbitin. Tingnan natin paano pwede natin gawin. Dito tayo ngayon sa construction site. Ang daming tambak at saka maputik. Kita nyo, doon tayo gagawa ng yan, ito. Yan, diyan tayo gagawa ng barracks. Teka, puntaan ko. Gagamitan lang natin ng scaffolding tsaka blue sack. Dito yung magiging temporary facility natin, o kaya yung tinatawag na tempasil. So dito pwede magpahinga yung mga workers, kumain, gawin yung mga fabrication. Pero this time mag-aayos lang naman tayo na kalsada, so kailangan lang natin ng tempasil para mapaglagyan ng mga tools. Tingnan nyo naman ang pantalon ko ngayon. Sobrang dumi na ng damit ko ngayon, tapos pawis na tayo sa sobrang init. Pero construction life.
Ito mahirap pag construction site ka tapos supervisor ka, aka slash procurement ka rin kasi ikaw na rin ang purchaser. Ikaw na lahat, all around ka no choice tayo. So ayun, nakahanap tayo ng isang hardware. Okay, balik ulit tayo. Nakalabas na ako doon sa hardware kaso sobrang dilim. Tsaga lang, konting tsaga lang. Nasenso din tayo. Lagi lang tayo magdadasal. Basta ako, dinadasal ko lang bago yung takbo ng buhay natin guys. Sa mga nanonood at makakapanood nito, ito ang tunay na buhay ng isang arkitektong nasa construction site, lalo na kung kakasimula pa lang. Hindi siya madali. Puro iyak, puro puyat, puro overthink, puro stress. Pero okay lang, tuloy lang buhay. Deliver muna natin to kay Foreman para makapaggawa-gawa na sila. May papakita ako sa inyo, poste ng kuryente. Nag-start sila almost morning, 3 na agad ang nagawa nila. Ganun kabilis. Papakita ko. Yan, nakikita nyo. Yan yung isa. Yan, makita nyo yung toto. Yan, saglit lang nilang ginawa. Akala ko dati matagal gawin yan. Para ka nagtusok ng barbecue eh, oh. Tapos tumayo na lang agad eh. Tayo ngayon sa labas, nag-aantay tayo ng delivery ng lupa na panambak. Testingin lang natin kung maganda yung quality, kung hindi nagpuputik-putik. Non-eroding siya kahit paano dahil may mga kasama siyang bato, may kaunting adobe, may mga kaunting graba, pero lupa siya. So testingin natin, kumuha tayo ng air truck muna. Mahal kasi ang 10-wheeler. Ang 10-wheeler ay umaabot ng almost 15 to 17 cubic meters. Antayin lang natin. Yan na. Nakikita ko kayo. Nakikita ko kayo. Lagpasan nyo konti yung nasa harap nyo. Tapos pasok kayo. Pakaliwa. Ay, sorry. Pakanan pala. Sorry. Pakanan. May buo yan, durog. Nasa kasahanan ng gulong-gulong. Ganyan nga lang, bagsak na eh. Bakit maraming kailangan ng tambak set? Tatambak? Ito, mula dulo hanggang doon. Kaya sinasabi ko marami talaga. Kaya gusto ko makita nyo rin na talagang marami. Ayan o. Kaya ba ma'am? Kaya natin ganun karami. Kaya. Okay.
Kayang-kaya. Tingnan natin kung maganda siya pag dinaanan ng truck. Oh, hoy, kaso malupang pa konti, kailangan natin patagin. Good morning. Day 2 ng roadworks natin. Pagpatak ng lupa dito sa Taytay. Ito na yung mga natapos namin ngayon. Tingnan nyo yung progress. Ayan. Medyo nakapagkalkal na kami ng lupa dito sa bandang unahan. Hindi nga lang kami masyadong nakapagkalkal at nakagawa kanina dahil medyo lumakas ang ulan. So bumabawi-bawi kami ngayon ng gawa. Ayan. Hopefully makatapos. Makarami ng gawa. Ayan. Ayan. Lakad tayo. Hello. Hello. Sige, nandito ako. Dito pa rin tayo sa Taytay, sa isang bahagi ng Taytay kung saan tayo nagro-roadworks. Hopefully sana hindi umulan. Tingnan nyo, medyo maulan ng ulap natin ngayon. Weather forecast for today. Meron tayong supervisor ngayon, okay, admin. Admin yung supervisor. Nagpakita si admin, check niya lang kung nagagastos ng tama yung pera natin. Ayan, bagsak. Ito po ang bagong delivery natin ngayon, siguradong hindi magpuputik to.
running dam, running dam. Sige, sige. Time check, magsi 6 o'clock. Okay guys, time check. This 12:05 in the morning. Hindi natin alam kung ano oras matatapos to. Hindi pa tayo natutulog. Hindi ako masyado nag-video kahapon dahil sobrang stress ko. Ulan ng ulan, tapos nababakbak yung mga pinatag na lupa. Akala natin pwede na ang walang graba. But this time, we will make sure na gagrabahan natin tong buong area.
check natin. Ay, tinamaan yata itong wire, umaalog oh. Tikas ka rin yun, tinamaan eh. Guys, ang tawag dyan, pagsusukat ng cubicometro na isang dump truck. So susukatin natin yung length. Dumating na yung tatlo pang truck. So ayan na, gawa na tayo. Time check. Uy, hindi ko napansin, halos 1 o'clock na. 1 AM gumagawa pa rin tayo para sa future. Okay, dito tayo sa may bandang bungad naman na park na ginawa nating kalsada. Kagabi medyo nagkandahilo-hilo na ako dito sa sobrang puyat. Umuwi ako mga alas 4 na para lang bantayan yung pagpapatag nito. Kung makikita nyo sa mga earlier video, ang galing ng operator ng Bobcat eh. Bobcat yung loader, yung may bucket. Ang roll lang naman ipison or yung road roller is under-underan siya para medyo magpantay. So ang galing, nakatapos tayo ng isang project within 1 week. Ang ginawa lang naman natin is ipatagin. Marami-raming pagpapatag ang nangyari dahil challenge is yung ulan, tapos yung mga dumadaan-daan, tapos challenge din sa part ko as an architect is medyo hindi tayo masyadong maalam sa ganun part, pero may basic knowledge tayo, then we can do our own research naman eh para mapatunayan na kaya din natin tong iba't ibang project ito, not just for vertical but also for horizontal projects. So masaya ako sa kinalabasan, although sobrang daming stress, lalo na nung makita mo may mga dumadaan na truck tapos aangat na lang yung mga pinaglalagay mo. I hope next project natin is more on naman vertical, pero meron tayong next project na inaabangan, more on painting works and tile works. So abangan na lang natin kung anong mauna hanggang sa susunod ulit na project. Sama-sama tayo magpuyat.